Ang araw ng mga puso ay may espesyal na lugar sa kanilang mga puso. Ito ang araw para ipagdiwang ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagsasama. Punong-puno ng pananabik ang paligid habang inaabangan nila ang isang romantikong gabi na magkasama. Isang reservation sa isang magarbong restaurant ang kanilang ginawa. Isang kumikinang na damit ang nakasabit, naghihintay. Mayroon siyang nakatagong regalo. Sabik na makita ang kanyang mga mata na magliwanag. Hindi na sila makapaghintay na maibahagi ang espesyal na oras na ito ng magkasama. Siya ay nagliliwanag, ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Hindi niya mapigilang ngumiti pabalik, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Ang pag-iisip pa lang na makasama siya ngayong gabi ay nagpapainit na sa kanyang kalooban. Handa na silang ipagdiwang ang kanilang pag-ibig, napapaligiran ng mga ilaw ng lungsod. Ngayong gabi ay para sa kanila lamang. Habang sila ay naglalakad, magkahawak ang kamay, ang lungsod ay puno ng sigla. Damang-dama ang araw ng mga puso. Ang bawat restaurant ay puno ng tao, ang mga magkasintahan ay nagtatawanan at nagbubulungan ng matatamis na salita. Ngunit nang makarating sila sa kanilang napiling restaurant, nanlumo sila. Mahigit 2 oras ang hihintayin at nawala na ang romantikong ambience dahil sa dami ng tao. Sandaling nadama nila ang pagkadismaya, ngunit panandalian lamang. Determinado silang gawing espesyal ang gabing ito. Sa isang makahulugang tinginan at sabay na pagtawa, napagpasyahan nilang baguhin ang kanilang mga plano. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay lumalakas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang kanilang koneksyon ay higit pa sa isang magarbong reservation. Ngayong gabi, sila mismo ang lilikha ng sarili nilang mahika. Magluto na lang tayo sa bahay. Mungkahin niya, ang mga mata ay kumikislap sa kapilyuhan. Mas maganda ngayon, sagot niya, sabay pisil sa kanyang kamay. Mas magiging pribado at espesyal ang selebrasyon natin. Ang pagkadismaya mula sa mataong restaurant ay naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Gustong-gusto nilang magluto ng magkasama, ang kanilang kusina ay nagiging isang lugar ng tawanan at mga halik. Ngayong gabi, ito ang kanilang kanlungan, ang kanilang santuwaryo. Dumaan sila sa grocery store, pumipili ng mga sangkap para sa isang simple ngunit masarap na pagkain. Pasta, sariwang gulay, isang bote ng alak, ang recipe para sa isang perpektong gabi. Habang naglilibot sila sa mga aisle, nagkakadikit ang kanilang mga kamay, naghahatid ng kakaibang kuryente sa pagitan nila. Kahit na ang pinakasimpleng gawain ay parang isang pakikipagsapalaran, isang ibinahaging karanasan na nagpalalim sa kanilang pagsasama. Pagbalik sa kanilang maaliwalas na apartment, pinuno ng musika ang paligid, handa na para sa kanilang intimate na pagdiriwang ng araw ng mga puso. Pinagsalinan niya ng alak ang kanilang mga baso habang naghihiwa siya ng mga gulay. Ang kanilang tawanan ay sumasabay sa musika, lumiliha ng isang simponya ng pag-ibig at kagalakan. Hindi lang ito basta pagluluto, ito ay isang sayaw ng pag-ibig, isang patunay sa kanilang koneksyon. Ang kusina ang kanilang palaruan, ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw habang sila ay gumagalaw sa paligid ng isa't isa ng maayos. Inakbayan niya ito mula sa likuran, ninanamnam ang isang halik habang hinahalo niya ang pasta sauce. Ang bango naman, bulong niya sa kanyang tainga, ang kanyang mainit na hininga ay naghatid ng kiliti sa kanyang batok. Napatawa siya, sumandal sa kanya, ninanamnam ang pakiramdam ng kanyang mga bisig sa paligid niya. Nasa sikretong sangkap yan, biro niya, habang nagdaragdag ng kurot ng pag-ibig at tawanan sa kanilang biglaang salusalo. Ang hapunan ay isang simponya ng mga lasa, bawat kagat ay isang patunay sa kanilang ibinahaging pagmamahal sa masarap na pagkain at mas masarap na kasama. Ang liwanag ng kandila ay sumayaw sa kanyang mga mata, na nagbigay ng kakaibang kinang. Hindi niya mapigilang humanga, nabihag sa kanyang kagandahan at sa pag-ibig na kanilang pinagsasaluhan. Ang bawat tinginan, bawat haplos, ay nagpalalim sa intimacy ng kanilang biglaang pagdiriwang. Perpekto ito, bulong niya, ang kanyang kamay ay hinanap ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Itinaas niya ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa atin, sa pag-ibig, sa hindi na kailangan ng magarbong restaurant para ipagdiwang ang tunay na mahalaga. Habang kumukuti-kutitap ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng kanilang bintana, niligpit nila ang mesa. Ang kanilang mga galaw ay magkasabay, isang patunay sa kanilang hindi binibigkas na koneksyon. Mayroong komportableng katahimikan sa pagitan nila, isang pakiramdam ng kasiyahan na nagsasalita ng malakas. Hindi nila kailangan ng mga ingrandeng kilos,
kundi ang simpleng kagalakan ng pagiging magkasama. Nagsindi siya ng apoy, ang mga sumasayaw na apoy ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa silid. Sumiksik siya sa kanyang tabi sa sofa, naakit sa kanyang init na parang isang gamu-gamo sa apoy. Ang mahina at malamyos na pag-crackle ng apoy ay ang perpektong soundtrack sa kanilang tahimik na intimacy. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok sa kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay nagpadala ng boltahe ng kuryente sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, naglaho ang labas na mundo, naiwan lamang silang dalawa, nakabalot sa kanilang pag-ibig. May lalim sa kanilang koneksyon, sabay haplos sa makinis at porselana niyang katawan. At dahan-dahang nag-alis ng saplot at tumambad ang napaka-sexy nitong katawan. Nagiinit na mga katawan ang nais mag-isa at magsama ngayong gabi. Tumingin sila sa isa't isa na may parehong pagnanais at kasabikan. Isang tahimik na pag-uunawaan na higit pa sa mga salita. Itutuloy sa Chapter 2. Abangan. Mag-follow at mag-subscribe para updated ka sa susunod na kabanata.